Natutuwa ako dito. Parang pag may ganito ka na, it's official. Wala akong mag-register na ng aking business. So, kailangan nating mag-register muna. First step daw ay mag-register ng DTI at magre-register tayo through online bago tayo pumunta ng BIR. Kasi bukas pupunta tayo ng BIR, so ngayon magre-register muna tayo ng DTI. Tara! Gagawa na lang natin ng separate na video yung sa pag-register ko ng aking DTI kasi medyo mahaba siya at saka naka-screen record. So, papakita ko na lang sa inyo sa ibang video. Yung link, ilalagay ko na lang sa ating description box. So, click nyo na lang doon yung link. Ayan guys, tapos ko nang i-print yung ating soft copy ng DTI certification. So, madali lang siya. Pero pwede rin kayo pupunta sa inyong negosyo center kung gusto nyo. Pero ako, nag-online na lang ako. Bale, online shop siya. National, syempre kasi sa Shopee tayo at Lazada. Dito na tayo guys, sa BIR. Ayun guys, binigyan tayo ni officer ng checklist of documentary requirements. At ito yung mga pina-require niya sa atin, yung BIR Form 1901, 2 kopya. Dapat ma-accomplish natin yun. So pag-accomplish nun ay kailangan natin ng isang valid ID at saka yung ating TIN number. Kapag wala pa tayong TIN number, pwede nating i-approach ulit si officer para dun sa application ng TIN number natin. Kakailanganin din nating i-photocopy yung ating government issued ID. Tapos pinapakuha na rin tayo ng format ng ating OR o sales invoice. Bale, non-VAT yung binigay niya sa atin. So, in-advise sa akin ni officer na pumunta na lang muna dun sa printing press at kunin yung format ng aking sales invoice. At saka na lang ako bumalik kapag nakumpleto na yung mga requirements ko. Need din natin magbayad ng doc stamp worth 30 pesos. And lastly, yung ating DTI certification. So, yun guys, in-advise nila na mag-prepare muna ng resibo. Ayan yung checklist natin. So, magpaparesibo muna tayo para tapos diretso na dun sa pagpapasahan. Okay, let's go. So, yun guys, galing na ako dun sa nagpiprint ng resibo. 1 to 2 weeks pa. Nag-down na lang ako ng 1K kasi 2K daw yun. 10 booklet. Sales invoice lang kasi yung sa akin. So, 2K. 200 ang isa guys. So, mamaya, kailangan nila yung authority to print na ibibigay ng BIR. So, babalik tayo dun, no? Isasubmit ko yung mga requirements. For the meantime, meron muna akong gagawin, ha? Okay guys, so nagbabalik tayo. So yun nga, pumunta tayo ng BIR. Thursday ako pumunta ng BIR. Nang bumalik na ako doon, siguro mga nasa 3:30 na yon. Nag-cut off na pala sila guys. Pero sabi ko may number na po ako. Kasi binigyan ako ng officer before ako umalis. Dating ko doon, nagpasa na ako. Ito, so chinek na ni officer. Bunga finilapan ko. Application form 1901. 2 ganon. And then yung DTI certificate. At saka yung ganito guys, kailangan. Actually, 2 to eh. 2 ganyan yan. Kinat lang nila. Kasi copy nila yung isa. Tinanong na officer dun sa Revenue District Officer kung pwedeng habol. Nung pagbalik niya, mami, tanong niyo na lang po dun sa kung pwede kasi malayo pa yung uwian niyo. Ganito, makiusap na lang po kayo. And then, pumunta na ako dun. Pero na-assist yung counter na senior citizen. So, naghintay na lang muna ako dahil hanggang sa siya na yung nag-approach sa akin. Binigay ko na ito. Kasi iba-iba yung meron para sa business application, meron sa TIN, mga ganyan. Pagka-check na nito, nung meron siyang napansin rin na hindi ko pa napilapan, so binilapan ko rin yun. And then, pinabili niya ako ng documentary stamp. So, 30 pesos lang yung binayaran ko. Binigay ko na sa kanya. Tapos sabi niya, balik na lang po kayo Monday, sabi. Ay, ganun pala yun, sabi ko. So, pinabalik ako ng Monday. Thursday yon. Pero narinig ko sinabi nung kasama niya na Tuesday, sabi. So, 2 working days. Hindi ko lang alam sa iba. So, yun, pinabalik ako. Nung tinanong ko yung nandun sa may desk, meron pa nang pipirmahan doon. Siguro nag-close na rin si district officer. So, umuwi na lang tayo, guys. So, nung pagbalik ko ay
Friday na ng sumunod na linggo. Friday na ako pumunta. Medyo naging busy tayo. Tinanong na agad ng security kung ano yung kukunin ko. So sabi ko, business application. And then alam na siguro nila. So sabi, diretso na lang po kayo dun sa may counter. So dumiretso na ako dun sa counter na pinagbigyan ko rin ng mga papers ko. Ulitin ko guys yung binigay ko ng mga requirements. DTI, yung format ng aking resibo na galing sa printing press na recommended ng BIR, tapos yung photocopy ng aking ID at saka documentary stamp na binayaran ko ng 30 pesos, checklist ng documentary requirements, yung 2 kopya ng 1901. Yun yung mga binigay ko. So nung naibigay ko na yung ID ko sa kanila para dun sa releasing ng aking certificate of registration, ay pinaproceed na lang ako sa labas. May naghihintay rin doon. Before lunch po daw siya doon na nag-aantay. Corporation kasi yun sa kanya. Nung dumating na yung officer, binigay na niya sa akin itong mga ito. Ito yung binigay niya sa akin guys. Yung binalik niya sa akin yung checklist of documentary requirements, ayan, na merong pirma nung Actually, 8 yung nakalagay dito at saka may nag-email din pala sa akin no. A day after ko ipasa yung mga requirements guys ay may nag-email na sa akin. Kasi 7 ko pinasa. So, kinabukasan nag-email na sila nung pre-process na siguro. Yung email pala sa akin ay regarding dun sa pag-update nila ng aking mga details sa pangalan ko. Then, dito sa mga binigay niya, ito yung nakuha ko. Saka yung authority to print, 2 kopya to. And then, yung isa sa inyo at yung isa ay ibibigay doon sa printing press. And then, yung business registration, yan. 2 pages. Nandito na rin yung kung kailan yung filing due date. Bagaan na lang tayo ng ibang video para dun sa compliance nito guys, okay? Kasi hindi ko pa nasubukan. So, magtatanong-tanong muna tayo. At saka, bago natin gawin ng video. So, yun. Ito, Certificate of Registration, 2 pages. At yung ating, ito, natutuwa ako dito. Kasi parang pag may ganito ka na, it's official na, di ba? Nakakatuwa naman. So, merong babala dito guys na 2 to 4 years imprisonment for non-issuance of receipts or invoice. So, take note of that guys. Report violators. So, pwede ka nilang i-report sa mga, ayan. So, yun. And saka itong isang kopya nito ay binigay din nila guys. Application for registration. Kasi 2, diba? So, kopya natin. Receiving copy. So, yung mga binalik nila, yun yung mga bigay nila sa akin. Tapos, nagpirma na rin ako na i-release na yung aking mga documents. At so sabi nung officer, tapos na. So ang next na gagawin ko ay pupuntahan ko yung piprint ng resibo kasi kailangan niya ito. Ito yung kailangan niya, yung ATP. Binigay ko na rin sa kanya yon. And then sabi niya kasi 2 weeks. So tatawagan na lang ako kapag i-release na rin. And then yun. Tapos yun guys, ganun lang kasimple yung ating yun yung actual na ginawa ko para sa application ng aking online shop. So, yun lang guys. Sana may mga na-share tayo na makakatulong sa inyo. Para dun sa compliance, another video na lang. Okay, so, that's all for today guys. Bye! Thank you for watching. Don't forget to subscribe na rin. Follow nyo rin para ako sa Facebook guys. Same name, same channel. So, yun lang. Bye!